araw-araw na trabaho, Father God, na nandito po kami, Father God, na nag-worship sa iyo, Father God. Lord, we want to feel your presence, Father God. We want to feel your embrace tonight, Father God. We want you, Father God, that you are the God of our life, Father God. We want to feel you, Father God, that you are a God, Father God, a miracle, those God to our life, Father God. We know, Father God, our life in this world, Father God, is empty, Father, without you, Father God. Lord, we give to you, Father God, the full of strength, a full of energy, Father God, pag-worship diyan sa iyo, Father God, that we want to feel your embrace. We want to feel your presence, Father God. Lord, we know, Father God, na malapit na po ang pagdating niyo, Father God. Lord, alam namin, Father God, nakasama mo kami, Father God. Lord, binabalik namin ang dumong limaya sa iyong pangalan na sa Jesus. Amen. Bago po ako mag-start, I just want to share one day, before dumating po ako dito sa Brunei, may mga magagandang binigay sa akin ng Panginoon. May magandang trabaho, malaking salary. Pero nakakalimutan ko pala ang Panginoon na, Lord, yung devotions ko, yung prayer ko. That's why, yung kantang ito is parang nag-reflect sa akin, talaga sa puso ko na, Lord, I'm sorry, Lord, kung ano man yung pagkukulang ko. Lord, I'm sorry, Lord, kung meron mga akong nagawa sa kapatiran, na hindi kaaya-aya, Father God. Lord, I'm sorry, Lord, kung meron pang pride, Father God. Lord, I'm sorry, Lord, that di man ako perfecto, Father God, sa iyo, Father God, but I'm still, Father God, to serve with you, Father God. I'm sorry, Father God, that sa mga kakulangan ko, sa mga kulang ng time, Father God, but I'm still here, Father God, na complete time, Father God, na mag-worship ngayon gabi sa iyo, Father God. Let us all sing a heart of worship. Because God is awesome. God is merciful. Yes, Father. The music all is round away. Just to breathe, something that's a word, to bless your heart. I bring you more than a song, or a song it is. It's not what you have really planned. It starts much deeper within. Through the way things are, you're looking into my heart. Coming back to the heart of work. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Father God, you are the King of Kings. You are the Lord of Lords. With this word, no one could express how much you deserve. One weekend, all I have is
about you. It's all about I'm free, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you. Coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you. It's all about you. More than a song. I'll play you more than a song. Let us worship. Let us song. Let us feel the presence of God. Let us worship. Huwag natin hayaan, Father, na Diyos na hindi natin mapit ng gabi. Samahan niyo po ako sa pag-worship sa Panginoon. Huwag niyo po hayaan ang time natin ngayon maging kawang lamang. Let us worship. Let us worship our God. I'll bring you more than a song. Let us worship God. More than a song. Yes, Lord. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Looking into my heart, looking into my heart, into my heart, looking into my heart. That's where you're at. Looking into my heart, looking into my heart. Looking into my coming back to the heart of worship. It's all about you. Let's worship. It's all about you. I'm sorry, Lord, for the things I made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. I'm sorry, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We worship you, Lord. I'm sorry. I'm sorry for the news. I'm sorry, Lord. I'm sorry for the news.
I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you, and it's all about you. Jesus, Jesus, I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Our most gracious and heavenly Father, Lord, salamat Father. And indeed, Amen. We feel your presence. We feel your embrace. Thank you. Thank you, Father. Thank you for everything. Thank you for this life. Thank you. Lord, binabalik namin ang bigong-iba niya para bigyan sa iyong kabutulan ng sa Jesus. Amen. Hello po, mga kapatid. Isa pong magandang gabi. Ang mapagpalang gabi pong muli sa bawat isa. Ako po ay naniniwala na ang bawat isa na naka-online dito ay tunay na naghihintay ng pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. At bago po tayo magsimula, nais ko muna pong mangumusta sa lahat po ng mga naka-online. Pampawala ng nerbiyos dahil medyo naghahabulan na naman yung Tom and Jerry sa dibdib ko. Sa lahat po ng mga naka-online sa Pilipinas, sa mga province, hello po sa lahat, magandang gabi po. At maging sa mga ibang bansa po, alam ko meron po tayong mga kapatiran na nasa ibang bansa, sa Hong Kong, Taiwan, or sa Canada, at saan man po kayo naroroon na maaabot po ng ating online service ngayong gabi. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At sinaselebrate po natin ngayon ang araw ng mga guro. Gusto ko rin pong batiin ang lahat ng mga guro, mga magiging guro, maging sa mga magulang na guro ng ating mga anak. Isa pong happy Teacher's Day po sa bawat isa. Amen po. So, ngayong gabi po, isa pong privilege na napag-utusan po ang inyong lingkod na siya pong magpapahayag po ng salita ng Panginoon sa gabi nito. At nais ko pong i-share sa inyo po ngayong gabi ito is about glorifying Christ in our lives. Ayan po. Samahan po ninyo ako sa Colossians chapter 3 verse 1 to 17. Pinamagatan ko po itong reborn or as in born again dahil lahat naman po tayo is na born again and we are all believers in Christ. Basahin po natin sa Colossians chapter 3 verse 1 to 17. Please read with me. Ayan po. Basahin ko na po sa screen. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.
2, set your minds on things above, not on earthly things. 3, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. 4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 5, put to death, therefore, whether belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. 6, because of this, the wrath of God is coming. 7, you used to walk in these ways in the life you once lived. 8, but now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. 9, do not lie to each other, since you have been taken off your old self with its practices. 10, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of God. 11, here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 13, bear with each other, and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. 14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. 16, let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. 17, and whatever you do, wherever in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Purihin po ang pagkabasa po ng mga banal na salita. At bago po tayo magpatuloy, let's bow down our head at humingi po tayo ng panalangin po. Yes, Heavenly Father, we praise you. We give you thanks and praise, Almighty God. Maraming salamat po muli, Ama, sa pagkakataon ito, sa gabi nito, Lord Father God, that you gather us to study your word, Lord Father God. Samahan niyo po kami sa gawaan namin ito sa gabi nito. As you said in your word, that where there is 2 or 3 gathered in your name, you're in the midst of us, Lord Father God. And we acknowledge your presence, Lord Father God, in your Holy Spirit, that you are in the midst of us tonight, Lord Father God. Bless mo po ang bawat naka-online, ang bawat isa, buhay ng bawat isa, Panginoon, na makikisalo po sa pakikinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Hide me in your wings, Lord Father God. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Ang inyong po kapangyarihan, kaniningan lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Lord Father God. Humihingi po ako ng paglilinis. Search our heart, Lord Father God. Forgive our sins, ano man pong aming nagawa, naisip o nasabi, Lord Father God, hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyong Panginoon. Patawarin niyo nga po kami, Lord Father. Maraming salamat po, Ama, at sa aming pong pagpapatuloy. Ingatan po ninyo ang aming kinaroroonan ng aming lugar ng nagdadausan ng gawain ito, Panginoon. Guard mo po ang bawat sulok ng lugar ng aming po panambahan, Lord Father. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati. Ito po lamang aming may babalik sa inyo. Aming pasasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nakakapanibago po, parang pinapubisan ako. Malamig naman dito, fully aircon. Ngayon lang po kasi ako nag-message dito sa PH at tunay na akong nakakapanibago. Yon. So, yon, di bale. Lord, kayo na po bahala sa akin. So, yun nga po sa binasa natin sa Colossians chapter 3, verse 1 to 17. Mahaba po yun, subalit hihimayin po natin isa-isa. Basically po, the message is all about glorifying Christ.
Kasi po, we are all created. Nilikha po tayo ng ating Panginoon to give glory to God. Yun po yung ating purpose. That is our main purpose why we are created. And then, we are created to bring glory to Him, to honor Him, to praise His glorious name, to thank Him for His abundance in our life, and to praise Him for the richness of His love. Sa madaling salita po, binuhay niya tayo upang siya ay sambahin, purihin, luwalhatiin, at pasalamatan sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Amen po. Very clear naman po kasi as what the Bible said in Isaiah chapter 43. Basahin po natin Isaiah chapter 43 verse 6 to 7. Ang sabi po dyan, I will say to the north, give up, and to the south, do not withhold. Bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth. 7. Ito po yun. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ayan. Hindi po tayo makapagkakaila kung bakit po tayo create ng Panginoon is to give Him glory. Amen po. Eh, dapat talaga po natin pangatawanan yung mag-glorify si Lord sa buhay natin. Kasi daw po, life is wasted. Life is wasted when we do not live for the glory of God. When sinabing life, it's all about our life, no matter what we do. Sabi nga, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, no matter whatever we do, whether we eat or drink, whatever we do, we have to do all for the glory of God, for the glory of the Lord. So, nakakapanghinayang minsan, dumadating tayo sa punto na maging sa pagkain natin, nakakalimutan natin manalangin. Ano yun sa sobrang gutom? Siguro, sobrang gutom. Minsan nakakalimutan natin manalangin. Pero hindi po yun dapat. Dapat po, lagi natin iisipin that whatever we do, we have to give glory to our Lord. So, yun po. So, I would like to share with you just 4 points. 4 lang naman po ito. Pero medyo haba-haba rin kahit 4 lang. 4 points lang po. What should we do? We believers, what should we do to glorify God? Alam ko po marami naman pong dapat gawin. Marami naman pong tawag dyan. Marami naman pong mga pointers. Pero kumuha lang po ako ng 4 nang sa ganun ay medyo umabot lang po ako sa time frame ko. Yun po ba? So, let's start with number 1 po is live a life in Christ. Doon po sa binasa natin kanina sa Colossians chapter 3, di po ba? Kunin po natin yung from verse 1 up to 4. Di ba po, sabi po doon, since then, you have been raised with Christ. Ito po babasahin. Dito po kasi pinapakita sa atin, set your minds on things above. Set your hearts on things above. Doon po sa verse 1. So, ibig sabihin, pagising pa lang natin sa umaga, put God first. From the moment we open our eyes, in the morning na minsan kahit na medyo kulang pa yung tulog mo, pero pagising mo, magpasalamat tayo sa Panginoon na ginising tayo. Sabi nga, di ba? Every gising is a blessing. And then what will be the next? We have to praise the Lord. Praise the Lord, give Him thanks that we are given another day of our life. Kasi marami pong hindi na nagigising. So, yun po. Pray and praise the Lord, for He is merciful. Napakabuti po ng Diyos. Or you can even sing like, God is good. Pwede tayong magpatugtog ng mga praise song. Sabayan natin si Don Moen. God is good. Pwede na rin po tayong umindak-indak habang nag-i-stretching, habang umaawit po tayo ng mga praise songs. Live a life in Christ. Dapat po sa pagising pa lang po natin, i-tune in na po natin, sabi doon sa verse 1, set our hearts in things above. Yung po lagi yung puso natin, i-tune in na po natin to glorify the Lord. Amen po ba? Sabi kasi doon po sa Psalms 100 verse 2 and 3,
I don't know if it is there. Okay. Sa Psalms 102 and 3 daw po kasi, serve the Lord with gladness. Ang sabi ko doon, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. And verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who made us, and and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. So, yun po. So, dapat nga po, sabi ko nga kanina, sa umaga pa lang, meron na pong kagalakan sa puso natin. At isipin na po natin na tayo po ay anak ng isang hari ng mga hari. Isang hari na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po ba? No match po sa kanya yung sinasabing mga billionaires. Minsan nakikita ko po sa internet yung mga listahan ng mga top 10 billionaires in the world. Pero no match po dito sa atin ang Panginoon po natin, no match sa kanila dahil po pag binawi din po ng Panginoon ng buhay nila, wala na rin po sila. Pero ang Diyos ay Diyos pa rin. Wala pong makakapagbago. Amen po ba? So yun. So number 2, dun po sa verse 2, set your minds on things above. Kanina po, set your heart. Ngayon naman po, set your minds on things above, not on earthly things. Yun po. So, i-focus po natin, mag-focus po tayo dun sa mga bagay na makakapagpaluwalhati sa Lord. Always remember His teachings, do good in all ways, and everything will be well. Sabi nga, wala namang nagtatanim ng mabuti na nag-aani ng masama. Wala tayong ibinigay sa kapwa natin na mabuti na hindi po babalik sa atin na mabuti rin po. Ano itinanim, yun din po yung ating aanin. Amen po. So, set our minds on things above so that we can glorify the Lord. So, verse 3 and 4 po is, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ who is your life, yung po dito po, when Christ who is your life, si Kristo na po ang buhay natin. Si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Kaya mararapat lamang po na tayo ay magbigay ng kaluguran sa Kanya. Lagi po natin isipin, that is our purpose why we are created. When we were baptized as a born-again Christian, sino po ba ang nabaptize na? I'm sure karamihan po sa atin is born-again Christians. Nabaptize na po tayo. So, when we are baptized, we are baptized in Christ, dapat po dito, kalimutan na po natin yung old self natin. Namatay na po yung old self natin. Kumbaga, baguhin natin ang ating sarili, hindi lang siguro 180 degrees, baka pwede 360 degrees, meron bang ganon? Okay, wag po yung 50-50. Wag yung 50-50 tayo kay Lord. We have to submit ourselves fully and holy and pleasing to our Maker. Bakit po? Dahil po doon, tingnan po natin sa Romans 6:13, chapter 6, verse 13 to 14. Sabi po dyan, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Ko lang pong i-highlight yung salita na yon na as an instrument of righteousness. Offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master because you are under the law. But you are not under the law, but under grace. Amen po. Napakasarap namnamin na kapag binago na tayo ng Panginoon, yun na yun. Hindi na po yung old self ang nabubuhay sa atin, kundi yung si Kristo na po ang dapat nating isipin na siya na pong nabubuhay sa atin. So, wag natin ipagamit ang ating sarili sa anumang uri ng kasalanan. Meaning, kahit anong parte ng katawan natin, huwag natin gamitin as an instrument of evil. Sabi nga po, instead, use it as an instrument of
righteousness. Even po, dapat po lahat ng ating parts of our body, magamit lamang po ito sa ikakalwalhati lamang po ng ating Panginoon. Why? Because it is written and it is what or how He made us. Kaya niyo po tayo nilikha. Dahil nais po ng Panginoon na gamitin po natin ang whole body natin for His glory, yung upang mabigyan po siya ng kaluwalhatian. Amen po. Ito po kasi para sa akin po, parang ito po yung dahilan kung bakit po tayo hinanap niya, natagpuan niya tayo, and then He called us, tinawag niya tayo, and then He chose us. We're so blessed na isa tayo sa mga napili niya. Kasi sabi nga, di ba, many are called, but few are chosen. So isa tayo sa mga napili niya. So dapat lamang po na gamitin po natin ang ating sarili for His glory. Upang nang sa ganun po ay unti-unti we go into process na makasama po tayo ng ating Panginoon. Amen po. So yun po yung number 1. Dako naman po tayo sa number 2. Number 2 is, what should we do to glorify God? We have to forget our old self. Forget our old self. Doon po sa verse 5 to 7. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. Put to death. Kumbaga, patayin na. Patayin na siya. Patayin na siya. Ano po yung mga papatayin na yon? Yung mga kasalanan. Like sexual immorality, impurity, lust, evil, desires, and greed. Which is idolatry. Nakaka-highlight po yung idolatry. Isa po kasi yan sa mga bagay na nakakapagbigay ng very unpleasant para sa Panginoon. And 6, because of this, the wrath of God is coming. Yun po. Because of the idolatry, the wrath of God is coming. Amen po. Sabi nga po ni Sister Cora the other day dun sa Bible study, yung kung nagpipray tayo and then we're calling like Tore ni David, panalangin mo po kami. Sabi nga po, di ba, how can a tore or a tower can hear our prayers? Amen po. So, kung yung tower na yun, yung Tore ni David na yun ay isang idol, then we shouldn't call and we shouldn't pray on this kind of idols. Amen po. So, the 7 po, you used to walk in these ways in the life you once lived. Lahat po tayo nagkasala. We are all in the dark. We are all have dark side in our life. So, yung mga bagay na mention po dun sa verse 5, wag na po natin itong balikan. Put to death. Put a period. Put a full stop. Itigil po natin yun. Wag na po natin itong balikan. In Romans chapter 3, verse 23 to 24, ano po yung sabi doon? For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Amen po. So yun, kalimutan na po natin yung old self natin. Pwede natin sabihin na namatay na yung dating ako. Ako, si Elena, yung dating ako, yung dating sarili ko. Pinatay ko na yon. Eto na ako ngayon. Isang bagong buhay kay Kristo. Si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Sorry po. Kasi po parang, ang laki lang ng guilt. Ang laki lang ng guilt na yung sobrang love tayo ni God na tinawag niya tayo, pinili niya tayo. Pagkatapos, we still keep on going back to our old self. Para namang ginagawa lang nating wiper si Lord. Na, okay lang, magkasala. Tapos, eto na naman, gagawin na naman. Total, patatawarin naman ako ni Lord. Pero may warning din po ang Bible na
Kapag ka po palaging ganun ang ginagawa natin, wala na pong matitirang what do you call this? There's no more credit for God to forgive us. So, yun po. Lahat naman tayo nagkasala from the very beginning of this age. Mula pa kay Eva at kay Adan, namana na po natin itong mga kasalanan. But glory to God for His mercy and grace. He gave us His only Son, Jesus Christ, to redeem us from all our sins. Pinagkatawang tao ang Panginoong Hesus ng Diyos Ama upang maranasan natin, makita ng tao kung paano namuhay ang isang anak ng Diyos sa ating kalagitnaan. Parang ginawa lang na model, ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesus, para makita natin kung paano natin siya dapat tularan, paano dapat mamuhay. Be Christ-like. Diba? So, yun po. We have to forget our old self. Because we are already been justified by His grace as a gift. Binigyan na po tayo ng gift. Amen po ba? Through redemption. Yun po yung gift na natanggap natin. By redeeming us for all our sins. Amen po. Yan. Pangatlo po. Yan, pangatlo na. Pangatlo po, na what should we do to glorify God? We have to be modest and honest. Mabuhay tayo sa pagiging, ano sa Tagalog yung modest? Decente ba yun? Parehas ba ibig sabihin nun? Modest and honest. Of course, honest is honest. Wait, ganun eh. Honest is honest. Sabi po dun sa verse 8, but now you must also rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Iwasan po natin. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. Amen po. Huwag na po tayong mabuhay ng laging may galit at puot sa ating puso. May hinanakit, sama ng loob, or paninira sa ating kapwa. Imagine yung gigising ka tuwing umaga, tapos maaalala mo, may kasama ka sa bahay na, ay, galit ka pala sa kanya. So, pagising mo pa lang sa umaga, sira na yung mood mo, may inis ka na. Instead na, sabi kanina sa number 1, focus your mind on things above, ano na po yun, mawawala na po yun ng ma-out of focus ka na kasi nga, pagising mo pa lang sa umaga, kung masama na yung loob mo sa kapwa mo, sira na yung diskarte mo. Kung papasok ka na, so madadala mo na yun hanggang pagpasok mo na sa work, pagpasok mo sa opisina, yung katrabaho mo, tinanong ka o nagtanong sa'yo. Since sira na nga yung mood mo, so hindi ka na makakausap ng maayos at sasagot mo na lang palagi. Ewan ko sa'yo, manap ka ng kausap mo. O kaya, bahala ka dyan. Hindi ko alam yan. I-solve mo mag-isa. So, yung mga ganon. So, you think nakaka-glorify yan sa ating Panginoon? Hindi po, di ba? So, we should avoid all these kind of things na hindi po dapat ito nagre-reflect sa atin bilang isang Kristiyano. We have to get rid of these things na hindi po nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Amen po. Iwasan din po natin yung mga hindi ka nais-nais na usapan at pananalita. Sabi nga, guard our lips. Guard our lips. Yung labi natin na ginagamit natin na pagsamba sa Panginoon, huwag sana ito rin ay maging parehong labi na gagamitin mong pagbigkas ng mga salitang hindi magandang pakinggan at lalong hindi nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Because words can be hurting. Really, words can be hurting. But it can also be soothing to our soul. Pwede rin po yun. Kaya nga po kailangan po natin salain o pag-isipan po mabuti ang bawat mga salitang bibigkasin po natin.
may mga salita po tayo na nabibitiwan na maaaring makasira sa ibang tao or may mga salita din po na binabato sa atin na maaaring kasira din natin, na maapektuhan tayo. And then the tendency is you want to take revenge. Gusto mong gumanti nang sa ganon, mag-even ka dun sa taong bumabato sa'yo ng mga ganong salita. But then, my dear brothers and sisters, behold, hindi po dapat yun. Hindi po dapat nating patulan yung mga ganong klaseng pananalita. Amen po. Maging sa loob ng ating pamilya, huwag na tayo lumayo. Sa workplace na lang or sa family members na lang, sikapin natin na makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salitang kanais-nais lamang na marinig mula sa atin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang mananampalataya. Kasi kung hindi po, sa halip na tayo po ay maging pagpapala, makakatisuran pa po tayo, madadamay pa po yung marami, sasabihin ng mga non-believer sa atin, ganyan ba si ganyan? Nag-born again pa naman, ganito, ganyan, tapos ganun ang maririnig mo. Ganyan po ba? So, huwag po tayong maging stumbling block ng kapwa po natin. We have to choose, sabi ko nga, we have to choose the right words in every situation po. Let us be a peacemaker and not a gossiper. Yun. Iwasan po natin yung chismis. Meron na po bang umunlad sa pag-chismis? Parang wala pa, no? Parang troublemaker lang palagi yung kasunod. So, yun po. Be a peacemaker and not a gossiper. Amen po ba? Sabi po dun sa verse 9, do not lie to each other. Since you have been taken off your old self, ito na naman, old self. Since you have been taken for your old self with its practices. Since nga po na binago na tayo ng Panginoon, iwasan natin yung pagsisinungaling sa kapwa because our God never lie. Totoo siya sa kanyang lahat ng mga salita na nababasa natin sa kanyang aklat. And He is also true to all His promises. Anong tawag dito? You have taken off your old self. Kalimutan na natin yung dating tayo. Huwag na natin i-justify yung sinasabi ng iba na, ano yun, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Parang alibay na lang po yun na talagang ayaw mong bumait. Kasi kung gugustuhin po natin, pwede pong mangyari yun. Sa pamamagitan po ng pananalangin at sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, kung hihilingin lang po talaga natin, makakamit po natin yun. Yung iba po kasi minsan nagiging justification nila, yung gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit ganun? Kasi po yun na yung pansarili mo na yung sinusunod mo dun eh. You do not let the Holy Spirit to dwell in you para mabago ang sarili mo. So, hindi po dapat ganun. Let us do things na sikapin natin na palaging ang bawat bagay na gagawin natin is makakapagbigay ng kaluwalhatian sa pag. Amen po. Ano pa to? Yun daw po kasing kasinungalingan, kakambal daw po ito ng kaguluhan. Ang kasinungalingan ay kakambal ng kaguluhan. For example, sa mag-asawa, sa mag-partner, sa magkaibigan, sa magkasama sa trabaho, partner in work, partner in whatever. Pagka nagkaroon po ng sekretuhan, pagka nagkaroon po ng kasinungalingan sa kanila in between their relationship, alam niyo na po kung anong mangyayari, di ba? Sigurado po magkakaroon po ng kaguluhan, misunderstanding. So, yung classroom motto natin since elementary na honesty is the best policy, mawawalan po yun ng saysay kapag hindi po natin practice yung honesty sa any partnership ng ating buhay or whatever relationship we have. And po, tandaan po natin, walang nalilihim kay Lord. And we cannot
hide anything from Him. Uusigin at uusigin tayo ng ating konsensya. May konsensya pa po ba? Lahat po ba may konsensya pa? Amen po, lahat naman po meron pa tayong konsensya. Amen po. So, wala pong malilihim kay Lord. Ayan. Dito na po ako sa verse 9. Ayan po. Verse 10. Verse 10, and have put on new self ulit, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. Yung nga po sinasabi natin kanina na wag po natin hayaan na balik-balikan pa po natin yung dati nating life before, since binago na po tayo ng Panginoon for His glory. Lagi po nating tandaan, the old self has gone and the new has come. Dapat laging makita si Jesus sa buhay natin, sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi lang po puro sa salita, kailangan po may gawa. Ayun po. So, dun sa 10, sa 11, here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Tanungin po muna natin, alam ko po yung Gentile at Jew. Yung pong barbarian and Scythian, nung inaaral ko po ito, hindi ko po alam yung meaning. So, nung tiningnan ko po sa dictionary, yung barbarian daw po pala ay sila yung mga uncivilized people. They are the rude people. Matatapang silang tao. Wala silang kinabibilangan na society. Kumbaga, hindi sila nabibilang dun sa society ng mga Greeks or Romans or Christians noong unang panahon. Sa panahon natin ngayon, meron po bang ganitong klaseng society? Meron pa po bang ganitong klaseng barbarian type of people? Hindi ko po maisip kung meron pa. But what about those NPAs? What about those Abu Sayyaf? What about the terrorists? Yun. Sino po yung mga matatapang na tao? Yun po yung meaning. Yun po yung definition. They are rude and ruthless people. And yun naman po Scythian. Ang Scythian daw po, they are the ancient East Iranian and European people. Kakaiba daw po yung kanilang kultura at hindi pa po nila naririnig tungkol kay Jesus. Ibig sabihin po, hindi pa po sila nababahagian ng salita ng Diyos. Maybe they don't even know that there is a Bible existing. Yun po. So sila po. But when Christ, nung dumating po ang Panginoon, sinabi dito, but Christ is all and is in all. So, wala pong pipiliin ng Panginoon in this aspect. Lahat tayo, pwede tayong baguhin ng Diyos. Pwede tayong baguhin in His likeness. From glory to glory. Lahat po kasi tayo, sakop po ng kanyang mga kautusan. Walang Jew nga po, walang Jew, walang Gentile. Walang mayaman o mahirap. Kahit ano pa yung estado natin sa buhay, maging alipin ka man o laya ka, nararapat lamang na hayaan natin na mabuhay si Kristo sa sarili natin. Ipanalangin natin lagi na isang araw ay matagpuan din, may mga kilala tayong ganitong klaseng tao, ipanalangin natin na one day matagpuan sila ng Panginoon at matupad din sa kanila ang purpose ni God. Makilala nila ang Panginoon at makapagbigay ng kaluwalhatian para sa Diyos. Yun po. So, Christ is all and is in all. Amen po. Sabihin nga po natin sa mga katabi natin, I see Jesus in you. You now have a new life. Amen po. Kailangan po talagang makita ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa ating buhay. That is what we says in Romans chapter 6, verse 4. Sabi po doon, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen po. We have to live a new Christian life.
Isang buhay na namumuhay si Kristo at nakikita ang Panginoong Jesus sa ating buhay. At dito po sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ang sabi po dito ni Haring Solomon, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep his commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Ito po yung realization ni King Solomon na ang buhay Kristiyano natin, we have to fear God and keep his commandments. This is the whole duty of man. Bakit tayo nilikha ng Panginoon? The purpose is to glorify Him. And what is our duty? To keep His commandment. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon at sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan. Amen po. So, yun po. Tandaan po natin yung realization na ito ni King Solomon. Alam naman po natin who is King Solomon. Amen po ba? Huwag po natin kakaligtaan ito. Lalo na po dun sa verse dito sa 14. For God will bring into verse 14, for God will bring every deed into judgment with every secret thing, whether good or evil. Wala po tayo talagang maitatago sa Panginoon. Ano man ito, maliit, malaki, mabuti, masama, lahat po ito. Malalaman po ng ating Panginoon. At pang-apat, the last point, what we should do to give glory to God is, number 4, is to live by the fruit of the Holy Spirit. Live by the fruit of the Holy Spirit. Alam naman po natin kung ano yung mga nadi-disconnect po ba? Yan, na-disconnect. Na-disconnect ako. Na-disconnect. Number 4 na po tayo. Yan, number 4 na po is live by the fruit of the Holy Spirit. Ayan na po tayo. Malapit na po. Last point na po ito. Dito na po tayo sa verse 12 to 15 from the same chapter, Colossians 3. Dito po, bilang Kristiyano, dapat mamunga tayo. Dapat makita sa atin ang kaningningan ni Kristo. Alam naman po natin kung ano po yung mga bunga ng banal na spirito. Di po ba? Siyam. Meron pa po ba tayong siyam? Siyam na bunga ng banal na Espiritu Santo. Baka yung iba, 8 na lang, o 7 na lang, o baka 3 na lang. Sana po wala pong nawawala. Amen po. Basahin po natin sa verse 12 ulit. Therefore, as God's chosen people, di ba? Sabi ko kanina, pinili tayo ng Panginoon. We are chosen people, holy and dearly loved. Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 13, bear with each other and forgive one another. Forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. So, laging magpatawad. Anong sabi? 70 times 7? Sino po yung magaling sa math? 70 times 7 times tayong magpapatawad. Meaning, 70 times 7, that's 490 times. Kung 490 times, meron kang 490 times kang magpapatawad, ibig sabihin sa isang taon, we have 365 days. So kung araw-araw ka nagpatawad, 490 minus 365, meron ka pang natirang 125 times to forgive. So kung meron ka pang hindi napatawad sa isang araw, meron ka pa uling babalikan, pwede mo pa rin mapatawad siya. Kaya lagi po tayong magpatawad. Napakarami po palang beses tayong dapat magpatawad. Amen po. Ano po ba yung theory ko? Theory ko lang naman po yun.
magpatawad po tayo araw-araw. Meron pa tayong sobra. Sobra-sobra pa po sa pagpapatawad. And dito po sa verse 14, sabi po dito, and all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Perfect unity. 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Huwag natin hayaan na, sabi ko nga kanina, huwag natin hayaan mahulog, mabulog yung mga bunga ng banal na Espiritu Santo. Amen po, huwag mababawasan. At higit sa lahat, magpatawaran po tayo. Always be joyful and be kind to people. Above all, love conquers all. Because God is love. Yun po yun. Alam naman po natin sa Galatians 5, yun po yung supporting verse natin. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Yung pong nine fruit of the Holy Spirit. Yun po. So yan, tapos na po tayo sa 4 na dapat po natin gagawin to glorify the Lord. So in conclusion is matatagpuan po sa Colossians chapter 3, verse 16 to 17. That is to live with gratitude and dwell in the Word of God. Amen po. Sabi po dun sa 16, let the message of Christ dwell among you, richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. 17, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Isa lang po ang ibig sabihin nito. In all things, God must be glorified. Always remember our Maker. Always remember our promise keeper. Our way maker. Yan, yung ating way maker na favorite song natin. Because our Lord never stopped working in us. Hindi po niya tayo titigilan. Hindi po tayo pagsasawaan na baguhin at baguhin ang ating Panginoon hanggang makita niya po sa atin kung paano po natin siya nabibigyan ng kaluwalhati. Amen po. So, in summary, in order for us to fulfill our purpose of glorifying God, we also have to live our lives in relationship and in faithful service to Him. Ang supporting verse po natin is sa 1 Samuel chapter 12, verse 24. Only fear the Lord and serve Him faithfully with all our heart. For consider what great things He has done for you. Maging grateful tayo. Maging grateful, matanaw tayo ng utang na loob. Ganun. Matanaw tayo ng utang na loob palagi sa Panginoon. Sorry po. Lagi natin alalahanin ang pinakamahalagang bagay na ginawa sa atin. Yun ay yung pagtubos sa atin ng Panginoong Hesus sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapako niya sa krus ng Kalbaryo upang makarating tayo sa kaharian ng Diyos. Dahil kung wala siya, hindi na natin mararating ang kinaroroonan ng ating Panginoon. Amen po. At dito po sa John 17 verse 4, sabi po dito, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Kung binasa ko po ito, parang nakaka-guilty dito ba? Nakaka-guilty siya na parang sinasabi ni Lord sa akin na, hello, niluwalhati ko kayo sa pamamagitan ng pagtupad ko sa kalooban ng Diyos Ama. Parang gusto niya sabihin sa akin na, matapos ko kayong tubusin sa pagkakasala nyo, nagpapako ako sa cross, tiniis ko lahat ng hirap. Tapos kayo, hindi man lang maibalik sa akin yung purpose ko sa inyo. Parang, does this sound na nanunumbat sa atin ng Diyos? No, hindi. Hindi pwedeng gawin ng Diyos na manumbat. God will never sound na nanunumbat sa atin.
Kasi mahal niya tayo. Sobra-sobrang mahal tayo ng ating Panginoon. Sobra-sobra ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi nga kanina, di ba? Dahil sa pagmamahal niya, kahit anong dumi, anong klaseng kasalanan ang nagawa natin, lumapit lang tayo sa kanya at papuputiin pa rin niya ang lahat ng karumihan sa ating sarili. Walang hindi niya kayang patawarin sa lahat ng mga taong nagbabalik loob, nagre-repent sa kanya. Yun po yung sobra-sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya sobrang nakakagilty lang na minsan may mga tao na nagiging ungrateful. Kagaya na lang kanina yung post kanina ni Brother Hiller sa group. Yung matapos siyang bigyan ng kabuhayan and all of that. Lahat ng abundance in life binigay sa kanya. Then after that, binaliwala niya. Binaliwala niya lang siguro. Samantalang buhay niya, hangin na hinihinga niya araw-araw. Ang dahilan bakit siya nabubuhay dahil sa Panginoon. Pero sa isang iglap, pwede niyang i-throw away everything dahil lang pumasok na yung greed sa puso. So, grabe po. Sobrang nag-i-struck lang po sa akin itong verse na ito. So, yun po. Lahat po ng ginawa natin, sabi ko nga, whatever it is, good or evil, we are all accountable. Wala pong malilihim sa ating Panginoon. Lastly, whatever we do, my dear brother and sister in Christ, and whatever we do to our brother or sisters, remember, we do it for the glory of God. Ginagawa natin ito para sa ating Panginoon. Colossians chapter 3, verse 23, whatever we do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Hindi po para sa tao. Kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo tumutulong sa kapwa, kaya tayo umaabot ng mga kaluluwa, hindi po para sa tao. Ginagawa po natin ito para sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun. Tapos na po tayo. Gusto ko lang pong i-share yung isa pang nabasa ko, na sabi ko i-add ko sa gabi ito. Doon po sa Philippians 2:13, which is hindi ko na po naibigay kay Sister Alice. Yung sabi ko doon, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Siya po yung nagbibigay ng power and desire. Ano ba yung desire? Pag nanasa ba yun? O ano sa Tagalog yung desire? He is the one giving us the desire and the Father to do what pleases Him. Sa pagtulong po ng Banal na Espiritu Santo, magagawa po natin ang lahat ng bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Yun lang po. The Lord will never stop working on us. To God be all the glory, honor, and praises. Dahil yun po ang sole purpose niya sa atin, why we are reborn or why we are born again to the Lord. To give Him praise, to give Him glory. Mapagpalang gabi po sa bawat isa, sa lahat. To God be all the glory. Salamat po sa Panginoon. Purihin po siya. Yun po. At samahan po ninyo ako sa maikling panalangin upang isara po natin ang message. Yes, Heavenly Father, maraming salamat po, Ama, na nawa po, ikaw po ay aming napupurihan, naluwalhati po namin sa gabi ito, Panginoon. Naging gawin mo po kaming karapat-dapat po, Diyos, na magpuri sa inyo, Panginoon. At nawa, O Diyos, ang aming mga natutunan o napag-aralan, Panginoon, sa gabi ito, magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na paglalakbay namin dito sa mundo. Maraming salamat po sa bawat bagay na ginagawa mo po sa amin, sa pag-iingat mo po sa amin. At nawa po, napagpala po ang bawat isa na tunay na wala po kami magagawa, Lord, kung ikaw po ay wala sa amin. At hindi po namin kakalimutan, Panginoon, ang pasalamatan ka, lahat ng bagay na ginagawa mo.
At maluwalhati ka, Panginoon. In all things, Lord, we want to glorify you, Lord. Kahit sa maliit na bagay, Panginoon, nais ka po namin mapapagalitan. Maraming salamat po, Ama. At ikaw lamang po ang maitaas sa aming buhay. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ayan po. Okay, naririnig mo po ba? Magandang gabi po sa lahat. Thank you so much kay Ate Ellen sa kanyang napakagandang minsay. Alam po natin yung mga pinagdaraanan ni Ate Ellen sa buhay. Marami siyang dinaras ng mga paghirap, pero nandyan pa rin siya, nakatayo at nagsiserve kay God. Sana din po sa pagbibigay, ganun din po tayo. Kahit dumaan man ang maraming bagyo or mga problema sa buhay natin, pero ang pagbibigay ay maging matibay at maging totoo, faithful giver. And then sabi nga ni Ate Ellen, what should we glorify God? As a Christian believer, we must know how to give. Ibigay natin ang para kay Lord na sapat. Sabi nga niya nagbigay nga si Ate Ellen ng 4 things. First, live life in Christ. When we live life in Christ, we must be faithful to God by giving. Hindi porket Kristiyano tayo, hindi na tayo magbibigay. Hindi sinasabi na, Kristiyano ako, ligtas na ako. But isa sa mga pamamaraan para mas lalo tayong magtitiwala sa Panginoon ay ang pagbibigay. Yan po ang pinakamahirap sa pagiging Kristiyano, ang magbigay. Pero dahil sa tiwala natin sa Panginoon, lahat ng mga kailangan natin, si Lord na ang magsusupply po. Then sabi nga ni Ate Ellen sa second, forget our old self. So it means, yung mga, kung dati hindi ka marunong magbibigay, kasi takot ka mawalan o takot ka maubusan, ngayon na nag-reborn tayo to glorify God, mas lalong tumibay ang pagbibigay natin ng tapat at totoo sa Panginoon. And then, third thing, sabi niya, modest and honest. So, being a Christian, talagang honest tayo sa pagbibigay. Yan lang naman talaga ang hinahanap ni Lord. Tinatry niya kung hanggang saan ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kung saan tayo, yung pagbibigay, kung kaya natin ibigay. Ang hinihingi lang